patuloy pa rin binabaybay ni Bagyong Francisco ang karagatan, huling namataan ng sentro nito sa layong 1,170 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito lakas ng hangin ng 110 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 135 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. And may kita po natin dito sa ating latest satellite animation na nananatili itong malayo sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ngunit yung trough or extension po nito ngayong araw magdudulot na ng maulap na kalangitan and also mga scattered na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito sa area ng Bicol Region at Eastern Visayas. And bukod po dito kay Bagyong Francisco, yung southwest monsoon o habagat naman ay yung umiiral din sa area ng Mindanao. So ito po mga kaulapan nito na nakikita natin sa malaking bahagi ng Palawan, also sa ilang area din ng Visayas at malaking bahagi po ng Mindanao. Ito ay dala ng southwest monsoon o habagat. And expect po natin for today, may mga scattered na pag-ulan din po na dala itong habagat dito sa mga areas na ito. Posible na po yung paminsan na mga malalakas na pag-ulan. And sa mga susunod na araw, habang mas kumikilos po pahilagang kanluran, itong si Bagyong Francisco ay mas ma-enhance or may hila po nito yung habagat, which is yung habagat po yung ina-expect din natin na magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking area ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao sa mga susunod na araw, and possible po yung paminsang bugso ng mga malalakas na pag-ulan, lalong-lalo na po dito sa may western sections ng mga areas na nabanggit po natin. So pag-iingat at paghahanda para sa ating mga kababayan, lalong-lalo po yung mga areas na prone sa flash floods at landslides.